Muling itinatwa ni Pedro si Jesus. Samantalang naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit, siya'y tinanong nila, hindi ba't alagad ka rin ng taong yan? Hindi. Sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote. Kamag-anak ng lalaking tinigpasan niya ng tenga. Yung kamag-anak yun, yung pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinigpasan niya ng tenga. Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan? Muling itinatwa ito ni Pedro. Para bang sinasabi niyang hindi? Siya namang pagtilaok ng manok. Ito ho, palasak na palasak ko sa atin ito. Itong pagpatatatwang ito, lalo na ho pagka yung dumarating na ho ang mahal na araw, talaga hong ito'y palasak na palasak ko sa atin, yung pagtatatwa. Hindi ko siya kilala, hindi ko siya kasama. Yung pagkatilaok ng manok na ganun, iyon ang palatandaan na itinatwa ni Pedro ang Panginoong Jesus. Tingnan nga ho natin kung ano masasabi ni Kuya Ben dito. Kuya Ben? Alam nyo, ito yung huling pagtatwa na niya eh. Kasi 3 ulit po yon bago tumilawak yung manok. Inihula na ito niyang ating Panginoon, sinabi na sa kanya. Pero kung makikita mo natin, sabi nga dito, kamag-anak ng lalaking tinigpasan niya ng tainga. At nakita siya mismo doon. Anong kapangyarihan? At hindi kayang hulihin si Pedro. Ito yung malaking question ko rito eh. Kilala siya eh. Kasama sa halamanan ang hulihin si Jesus at kitang-kita niya nang tagpasin yung tenga ni Malco nung hulihin doon si Jesus sa halamanan. So nangangahulugan, hindi kinakailangan tanungin si Pedro. Hindi kinakailangan usisain kung si Pedro ay kasama ni Jesus. Sapagkat may pangyayari na nga, nagtanggol pa nga si Pedro eh. Ayaw nga niyang pahuli si Jesus eh. Pero ano ang malalim na bagay? Bakit hindi kagyat na hulihin si Pedro para isama kay Jesus sa mga sandaling ito? May mga bagay po tayo na dapat makita sa pagkakataong ito. Ano ang sabi ni Jesus doon sa nakaraan? Walang sino man sa kanyang mga alagad ang maaring masaktan at mapahamak. Hindi po ba? Balikan natin yun. So ano pa ibig sabihin? Hindi pinababayaan yung pangako ni Jesus. Hindi niya pinabayaan ang kanyang alagad na matapat na si Pedro ng mga sandaling iyon na basta na lamang huliin. Wala sa mga alagad niya ang mapapahamak na tagasunod. Pangako yun eh. Pero kung hindi ito babalikan, marahil sasabihin ng mga tao at sa ng ating mga tagapakinig, hindi, marahil, hindi basta ganun yun. May pangako si Jesus. Kaya hindi dapat mahuhulihin si Pedro. Hindi siya pwedeng pabayaan. Para bang kinakailangan pagkilalanin ng gusto si Pedro ng mga taong nandun. Na gayong nakita ng aktwal. Sinasabi nga rito, kamag-anak pa. Sa atin, subukan ninyo, makita natin na yung kamag-anak na tinagpasan at marami kami rito ngayon, bugbog ka. Bugbog ka sigurado. Ito yung tumagpas ng tainga na sasabihin, di ba? Yun nga lang, ito yung nagmura sa kapatid ko ito yung nagmura sa kamag-anak ko bugbugin natin ito mag-isa na lang hindi po ba? Nangyayari yan sa ngayon. Kaya ako'y naniniwala sa kapanahonang yon, yung pangako ni Jesus sa kanyang alaga na walang masasaktan habang ito'y tagasunod niya, habang ito'y patuloy sa pananampalataya kay Jesus, hindi ka masasaktan. Sa mga panahonang ito, mga minamahal ko mga tagapakinig, sa inyo pong lahat,
pinaabot ko. Kung tayo'y tunay na tagasunod ni Jesus, kung tunay na tayo'y alagad ni Kristo, kung tayo'y tunay na lingkod ng simbahan at naglilingkod ng tapat sa ating simbahan, maniwala kayo, hindi rin kayo masasaktan, hindi rin kayo pababayaan ng ating Panginoon sapagkat ipagtatanggol niya kayo, hindi nyo man siya nakikita, hindi man ninyo siya kasama, nakatitiyak tayo na tatanggol tayo ng Panginoong Hesus. Amen. Kuya Bert, ano pong masasabi niyo tungkol dito? Alam mo, Kuya Men, ang aning ko na lang dito ay yung tungkol sa manok. Wala namang inahin na tumitilaok. Puro tandang yan, lalaki. Sa ngayon, palasak na yun sabungan eh. At marami sa sabungan na Kristo. Ang nakalulungkot ngayon, Kuya Men, tanungin mo sa isang lugar, ang simbahan, kung minsan hindi nila alam kung nasaan. Pero tanungin mo kung nasaan ang sabungan, ay siguradong alam na alam eh. Nakakalungkot ito eh. No? Ito ang nagiging dahilan ng nagiging Pedro din yung mga sabungero. Bakit? Lahat ng pagtatatwa kung minsan ginagawa sa kanilang mga mahal sa buhay. Kung minsan natalo sa sabong, abay gagawa ng dahilan niya na titatatwa yung kanyang ginawa eh. Diba? Ito'y katotohanan. Hindi lamang sa isang lingkod ng Diyos eh. Maging sa pangkaraniwang tao na katulad natin, nangyayari yung pagtatwa natin sa Panginoon. Dahil sa ating bisyo, dahil sa hindi natin gustong mahuli, dahil ayaw nating masaktan. Ito ang nagiging dahilan, kagiging katulad tayo ni Pedro. Pero huwag natin gagayahin sana na para lamang sa kapritsyo ng mga lalaki, pati ba naman yung ikabubuhay nila, isasabong pa nila, baka titilaw kang manok ninyo.